Ay, magandang gabi mga bossing. Nakadalawang vlog ako ha. Nag-direct lang ako dito kay Anjo Iliana na to. Oo. Ito tanong to eh. Ano sa palagay nyo? Ha? Nagmamalasakit ba to sa bansa o nasisiraan ng bait? Pakinggan natin siya ha. Ito eh. Madali lang to eh. Parang nananawagan siya ng kudit eh. Pakinggan natin ha. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumantanan, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami ng ninakaw. Kinanta na. Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan hindi lang ng Maynila, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW galit na. Kung pwede lang, AFP. Huwag niyo nang pakinggan yan si Browner. Dinabaling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Kumilos na kayo. Kaya ako nagka-interest eh, kasi nabanggit niya sa totoo lang eh. Tuloy. Kayo na lang po ang aming pag-asa. Hello guys, nandito na naman ako at ulitin natin mga bossing ha. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumantanan, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami ng ninakaw. Kinanta. Totoo kaya ito mga friend? Ano nyo kung para sa inyo eh, kung ano sabihin nito, no? Hindi, handa naman daw siya makulong. Wala kayang, hindi ka makakasuhan itong si Anjo Iliana. Dati, ako dito eh. Pansa ko na ito eh, nung sa Itbulaga. Ba't nagkaganito itong taon to? No? Tuloy mo ba? Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan hindi lang ng Maynila, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW galit na. Kung pwede lang, AFP. Huwag niyo nang pakinggan yan si Browner. Dinabaling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Kumilos na kayo. Kayo na lang po ang aming pag-asa. hindi may kaso. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari dito sa tao na to, mga friend. Alam kaya niya, sinasabi niya na huwag nang pakinggan si Browner. Malamang nga, makulong ka, Brad. Sa mga pinagnangangakak mo na yan. Mukhang hindi naman AI, di ba? Boses niya, saka pagmumukha naman niya, di ba? Pero parang gusto niyang magmalasakit sa bayan, na kaya kailangan na bumaliktad na. Ang klaseng pagmalasakit naman yan, Anjo, para ka naman tanga. Di kaya nakadroga ka? Ano ba problema mo sa buhay? Sayang tong tao na to, no, mga boss. Malamang makukulong to. Kasi iba dinadaldal niya eh. Anjo, sana mapanood mo to. Sino naman ang plano mong papalit? O sakasakali kang matatanggal sino alam mo? Sino? Ay nako, Anjo. Si Duterte, gusto mong iupo? Ewan ko. Ay, kayo na ako mga mag-comments tungkol dito. Kung ano tong uring tao nito, nakakabaliw talaga. Pag dumikit ka kay Digong, yan ang aabutin mo. Alam nyo, sa mainstream media, merong mga reporter, mga tawag dito, mga mainstream media hosts
na magagaling magtanong. Pero kung minsan, yung kanilang mga tanong, kailangan talagang anuhin mo, no? Tag dito, nagtatanong sila, alam naman na nila kung anong sagot. O, pakinggan natin itong interview kay Atty. Claire Castro, ha? Netong Billionaire Channel ba to? Ha? Saldicos Video Part 2. Saldicos Video Part 2. Sabi, basura, sabi ni Atty. Claire, ha? I-cancel mo na makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po. At Meron na itong 24,388 views. 1 hour ago lang ho ito. Billionaire Channel, eh. Makulit ako ang interview na ito. Yes, good evening, Gerge. Good evening. well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw bago ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Wala, naghahanda para sa nila. Malacanang at mas pinahigpit pa ang seguridad. Kung seguridad, muli, Gerge, no? Normal yan kasi magkakaroon ng rally. At tatandaan natin yung nangyari September 21, ang daming mga team na mga miyembro na gustong makasik ng kalagiman. So, hindi pwedeng hindi maghanda ang gobyerno para dyan. Nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Undersecretary? Sa ngayon, nandyan lamang sa vicinity na Malacanang. Okay, pero totoo po bang nakikipagpulong siya sa ilang consultants para pag-usapan yung mga susunod na hakbang matapos yung mga naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico? Hindi naman. Hindi nga po nababahala ang Pangulo sa mga sinasabi ni Zaldico. Sinabi nga niya po, di ba, he will not dignify himself regarding dito sa mga sinabi ni Zaldico. Kasi kitang-kita naman po lahat. Ang galing sumagot ni Atty. Claire, no? Pero itong nag-i-interview sa kanya, parang meron siyang gustong kunin na alam naman niya kung anong sagot. Doon ako dito eh. Dito siya nagtatanong na to kay Claire Castro eh. Ang sinabi niya po ay basura. Walang katotohanan. Ang daming mga inconsistencies, pati yung sinasabi niya mga maleta. Undersecretary, Basura daw yung mga pagkasabi doon si Altico sa pangalawang no? I hope na pakinggan or napanood niyo po yung report ng aming correspondent na si Joash Malimban. At sinasabi nga po doon sa 2025 budget, may 5.4 billion insertion na hindi pa ma-identify ngayon. Kung para saan ito. Nakita niyo na po ba ito and can you share something? Or would you like to... Hindi pa po, wala pa po akong nakita na ganyan. Ang alam ko po na nagdagdag ang budget para sa ASEAN Summit for next year. Pero kung ito sasabi yung 5.4 insertion, wala pa po tayo nakikita. Okay, but will you look... Ang galing sumagot ni Atty. Claire, wala siyang binabasa. Hindi kagaya dito si Sara Duterte. Kung ganyan mga tanong mo kay Sara Duterte, no comment. Right, titingnan niyo po ba ito para maipaliwanag kung saan napunta or saan mapupunta? Bigyan niyo po muna ako ng kopya ng report ninyo para po makita natin. Okay, ito naman pong si Congressman Toby Tiangco, may naikwento po siya sa isang pahayag o isang interview sa kanya tungkol sa isang meeting noong November 24, 2024 sa Bahay Pangulo. Kinastigo daw ng Pangulo sina former Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez tungkol sa korupsyon at saka yung mga proyekto ng executive branch na tinanggal ng hindi nila nalalaman. Can you confirm this or ano po yung reaction nyo dito sa... Ano po yung tinanggal? Ulit po, ano po yung tinanggal? Mga proyekto daw po ng executive branch na tinanggal sa GAA o doon sa proposed budget po. What is your reaction? Sa ngayon, Gerge, ipagpaumanhin, hindi pa po tayo parte ng palasyo ng mga panahon na yan. At hindi ko mako-confirm kung totoo yung meeting na yan. So, tingnan po natin. At pag may pagkakataon po, tatanungin po natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, but can you tell us, ano po ang ginawa ng Pangulo nitong huling 30 oras, last 30 hours since the bombshell mga statements nitong si former congressman ko? Kagabi po, nagkaroon ng event para po Napuputol eh. Yaan po yung chairmanship po, yung chairship po ng ASEAN. Ginawa ito po sa Intramuros. At kanina naman po ay mayroon po siyang binalaw, tinan ko lang po ang schedule ng Pangulo. Mayroon siyang punitahan, mayroon po siya. May pupunahin lang akong pagtatanong nitong
mainstream media reporter na to, no? Mamaya. Dinalaw na mga na biktima po ng bagyo. Okay. Opo, ayun po. Kanina Meron siyang gustong pigain kay Atty. Claire na sagot eh. Na alam naman niya kung ano. Tama mo umaga po yan. Nakipag-meet po ba siya sa mga cabinet members, sa ilang matataas na opisyal ng military within the day or kung kagabi man, kahapon? Wala po, sa akin pong schedule ng Pangulo, hindi po siya nakalagay. So hindi ko po masasabi kung meron o wala. May mga umuugong din po, ma'am, na cabinet shake-up. Have you heard about this? Or meron po bang usap-usapan ngayon sa Palasyo? Wala po cabinet shake-up. Okay. And how about itong pinag-uusapang pag-alis ng suporta ng ilang matataas na opisyal ng military kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung sino po nagsasabi niya, patunayan na naman po niya. Wala po tayong masasabing ganyan. Of course, uugong na pag-alis sa suporta ng mga pagbaliktad ng armed forces. Sagot lang ito. Wala ko tayo masasabi dyan eh. Di kung sino may nag-ano, di patunayan niya. Klaseng mga tanong kasi ito eh. Pamunuan po ng kasandaluhan ng ating PNP ay buong-buo po ang pagtitiwala sa ating Pangulo. You are confident that the President has the support of the military and the police? Sino po ba kasi yung kinakabahan? Ngayon po kasi, puno po ang Pangulo ng trabaho. Kahit kagabi po, sabi ko nga po, umatin pa po siya ng event para sa ASEAN chairship. At alam nga namang sagutin ka na hindi na confident si Bongbong na makakatapos siya ng termino. Ano mga tanong yan? Pinasinayaan po yung logo po saka yung official stamp ng ASEAN. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po sa Pangulo ang pagtatrabaho at nakikita naman po siguro ng mga kasundaluhan natin, ng mga military, mga uniformed personnel at officials, kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po yung naninira. Mas gugustuhin po ba nila na ibagsak ang gobyerno at ipalit ang mga taong may bahid ng korupsyon? Yung mga hindi makapag-explain tungkol sa kanilang mga confidential funds? Ganun ba po ang nais nila? Parang hindi naman po siguro ganyan mga uniform personnel at officials natin. Ganda na nasagot ha. Pero merong talagang gustong pigayin itong nagtatanong nato kay Atty. Claire Castro. Mamaya tingnan mo ha. Meron po silang utak at isip na ginagamit. May utak at isip. Are you confident, ma'am, that the President will finish his term by 2028? Sino naman po hindi magiging confident kung ganyan naman po kasi pag ang Pangulo natin? Kaya nga ang tanong ko sa inyo. Parang may laman yung tanong niya eh, no? Are you confident na matapos ang termino hanggang 2028? Parang meron siyang alam na gagawin nitong mga gustong magpabagsak dito kay PBBM para hindi makatapos ng termino. Kasi yung mga tanong niya, di ba? Are you confident na parang may laman, mga friend? Ano sa palagay niyo? Tama ba ang pakiramdam ko? O tuloy niyo. Sa lahat, sino bang pipiliin niyo? Yung nagtatrabaho o yung nagbabakasyon lang? Can you talk more? Ano pong masasabi niyo sa timing nitong paglabas ng statement ni Zaldico, ng rally ng ANC, paglabas ng mga balita ng withdrawal of support ng military? What can you say about this? Definitely, may mga taong gusto magpabagsak sa Pangulo. May mga taong gustong paalisin siya sa pwesto. At alam naman natin kung sino yan. Sino po, Tingnan niyo po yung pattern. Tingnan niyo yung pattern ng paggagawa ng kwento. Hindi ba parang... Tingnan yung tanong niya. Sino po, ma'am? Sino nga? Meron siyang pinipigan. Gusto niya banggitin ni Atty. Claire eh. Tinatanong niya pa, sino po, ma'am? Si Duterte, sino pa? So naman. Puro mukhang AI, although hindi ko masasabi kung AI yan, pero makikita nyo kung gaano yung mga kasinungalingan. Makikita nyo sa timeline. Doon pala sa sinasabi sa maleta, may nakita tayo na post kung anong date ito, lumalabas 2024. Pero ang pinag-uusapan nila dito ay 20 buha ng pera. Di umano, kung magagaling sa 2025 budget, bakit na-deliver na? Hindi po yan na lumabas na kanina naka-post. Ang nakita po natin ay 2024. Sino po yung tinutukoy niyo, ma'am, na nasa likod nito? Wala akong masasabi, pero kung meron kayo naiisip kung sino... Sino po yung tinutukoy niyo na nasa likod nito? Yung tanong niya, alam niya naman nasagot eh. Sino pang pwedeng nasa likod niyan? Di yung gustong umupo na sa Malacanang at patalsikin na si Bongbong
Mga tanong yan. Pero hindi niya mapatuga si Atty. Claire kung sino di ba? Kaya binabalik lang sa kanya ni Atty. Claire yung kanyang mga tanong. Di kayo na sumagot kung anong alam niyo, di ba? Gusto magpabagsak sa Pangulo at sino gusto mawala ang Pangulo sa pwesto, malamang sila lahat. Oh. Okay, you have a message to Zaldico kasi hanggang ngayon hindi naman siya humaharap, naglalabas siya ng statement, may second charge pa siya ng statement na lumabas at baka May meron part pang three iba. Kung may part 3, alam niyo na po kung na may part 3 pala. Nakita natin, parang teleserye, parang dati, ganyan yung mga gawa ng mga ganyan yung mga gawa ng ibang mga obstructionists. Alam mo, kung totoo makabayan kayo, ibaksak nyo na lahat yung mga statements nyo. Diba? Kasi para mapasinungalingan namin na lahat. Inuunti-unti nyo for what? For the rally? This coming Sunday? Mismo. So, sino nag-isip nito para pabaksakan ng Pangulo? Wag naman ganyan kasi po, sana wag ganyan dahil kami iisa lang naman ang bansa natin eh. Unless talaga napaka self-centered, puro self-interest ang iniisip ninyo at hindi bayan, ay ganyan talaga ang iisipin ninyo. Your message to Zaldico, Undersecretary. Mas magandang patunayan niya po ang katotohanan ng sinasabi niya dito sa Pilipinas. Kasi para ma-cross-examine siya ng maayos. Kasi hanggat niya lang ang sinasabi niya, mananatili yung mga questions sa utak ng mga kababayan nating Pilipino pero hindi niya masasagot. Ang daming inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Ang daming hindi tugma-tugma. So yung palang kahapon po ay sa ating briefing ay nasabi natin ang ilan sa mga sinabi niya na walang katotohanan. Ngayon ngayon pong in-implicate ng Pangulo, will the government use its full arm to look for him? Hanapin kung nasaan siya ngayon at kung sakali. Maganda yung tanong ha. Sagot na Atty. Claire. At makasuhan ay madali siyang mahanap at maaaresto. Hahanapin po siya ng gobyerno kapag po legal na po ang pamamaraan. Kahit po siya naninira sa Pangulo at yung mga kaalyado niya, na tinatawag na ngayon siyang hero, ay hindi naman po magiging negatibo ang Pangulo sa kanila para sila ay maging vengatibo. Ito yung unang vlog ko, di ba? Nagsalita na, sabi nito si Anjo, ewan ko, may sayad, no? Ang Pangulo, hindi ganyan ang Pangulo. Hindi po yung katulad ng mga nakaraang administrasyon na vengatibo. Ang Pangulo po, kung meron kayo nagawa na hindi tama sa batas. Sinabi na ni Atty. Claire, hindi po yan kagaya nung nakaraang administrasyon na vengatibo. Sino yung nakaraang administrasyon? Pero itong reporter, itong host na to, tatanong pa kung sino raw yung vengatibo. Pagtanong lang. Alam niya naman na yung sagot kung sino. Di yung nakaraang administrasyon. Kaya po, kaya didilis din itong nagtatanong na to. Ang gagawin po na proseso ay dapat na aayon pa rin sa batas. Hindi po parang EJK Tokhang style. Ano? Vengatibo, ma'am, ang nabanggit ng term? Yes. Vengatibo, ma'am, ang nabanggit yung term? Yes. Tingnan mo, tatanungin na naman, sino ho yung vengatibo? Tanong niya na. Siyempre si Duterte, sino pa ba vengatibo? Hindi siya vengatibo, hindi siya vengeful. Hindi siya, kung baga, kung nasabihan siya ng hindi maganda, bigla na lang siyang, tanggalin ang franchise niyan, tanggalin yan, hindi yan pwede sa MP. Hindi naman ganda ng Pangulong Marcos Jr. Sino po ba ang tinutukoy niyong vengeful? Sino po ba kayo sa... Tangin na, sinabi na nga yung naka-administrasyon, tapos tatanong mo pa kung sino yung tinutukoy yung vengeful. Kaya po. Pero magaling sumagot si Atty. Claire ibabalik lang sa kanya yung tanong. Makapagtanong lang kung magano, di ba? Tuloy. Sa tingin po ninyo, nagpatanggal ng mga prangkisa, ng mga tipo mga... Sino po ba sa tingin ninyo yung nagpatanggal ng mga prangkisa na ABS-CBN, nagpakulong? Di ba? Tignan mo, hindi naman niya sasagutin. Dahil alam naman naku, mga reporter nito. Titi po sa kanya. Alam niyo na po yun. Alam niyo na po. Alright, sige po. Maraming salamat, Undersecretary Claire Castro, for joining us tonight. Maraming salamat. Yun lang yun. Mga boss. Grabe na ni Anjo Iliana, parang may tama na talaga, Lahat binira niya. Tito Sen, Tito Soto, kung ano sabi niya. Yung mga dancer na naging bata niya, si Jose Manalo, parang mukhang malala na, Shout out, Maricel Chin.
Welcome to the club. Hello po, Sir Rox. Sabi naman yun. You're the best, sabi ni Kalatni. Shout out Kalatni. Good afternoon, Kasani. Sabi nga, pasabugin mo ang alangala ng mga praning na yan, Kasani. Nang matapos na ang mga kahibangan na yan. Hala, bombahin mo na ang mga yan. God bless your family. God bless Kalatni. Shout out Miguel Edwin Mike, my friend. Pastor John Lagon, shout out Marilu Pabianak, shout out. Sabi naman ni Kalati, don't skip ads ha. Okay po, basta po mangako kayo na di na love si Sarah Lustay. Kita mo kalat ni kaya. Eto si Pastor Jun Lago nandito. Hello Manong Roque. Good evening mula sa California. Paano pong magiging peaceful rally ang kung hindi naman peace loving yung mga may utak niyan? Gagamitin pa mga kulto para lang makakuha ng simpatya ng mga tao. Dapat imbestigahan na ng mga authority kung sino sa mga pinaghihinalang organizer ang nag-withdraw ng milyon-milyon na pang finance sa rally na yan. Diyan makikita kung sino talaga ang may balak pabagsakin ang rehimeng BBM. Totoo yan, Pastor. Marilo Pabiano. Sabi sa weather forecast, may dalawa daw namumuong bagyo ulit. Nawa ay umulan sa Kamaynilaan para matigil ang 3 days rally ng mga kulto. Kung may puso sila, yung pera na ibabayad nila sa mga rally at organizer, ibigay na lang sana nila sa mga nasalanta ng bagyo. Di nakatulong pa sila sa mga nawalan ng bahay at hanap buhay. Nakagawa pa sila ng kapuri-puri sa mata ni Lord. Kaysa naman kasumpa-sumpa ang plano nilang gawin. Totoo. Ay, Tia Delio, agaw. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Serox, Impong Basyang, Team Tia Deli po, muli po ay bumabalanda, bumabati at kumakaway po ng may ngiti sa iyo sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Serox, ang hatol ko po dyan, sugod mga kapatid, matira matibay. Ayaw kayong magpaawat sa pagpapagamit sa mga halimaw na putong lupa, o di kanya-kanya kayong pahinog ng bukol pag nagkataon. Diba, Serox? Yun nga. Yung kinakampihan nyo at ipinagtatanggol nyo na mga yawa kayo kahit anong mangyari, bastante ang buhay. O kayo, pagkatapos, ano pa ang napala nyo? Umasenso ba kayo? Yumaman din ba kayo? Alam nyo yung mga kriminal na halimaw na yan, kayo palagi ang easy target. Yung kukulo-kulo at yan. Kasi mga madali kayong mauto at mapasunod. Kaya kayong bilhin ng konting barya. Kaya yung mga pinutukan na lintik na yan, ayaw magsitigil. Kasi merong mga bugok at uto-uto na katulad ninyo na 2-5. 2-5. 5-5, friend, ha. Ikaw, wala na talaga tayong katahimikan. Sobra ng gulo, lalo pang gumugulo. Mga buwisit, mga leche, basta ako, Serox, inaabangan ko na ang susunod na kabanata na muling magsasama-sama sa kulungan ang mga dakilang kuyukot ng Senado. Si Quezong Panes, Junggoy, na may pa-spits pang nalalaman na malinis daw ang pangalan niya at na-clear na ng kaso niya. Sige nga, Sir Junggoy, kontrahin mo yung sinambulat ni Bernardo. Malinis ka pala, ha? Wow!
hiyang-hiya naman kami sa'yo. Isa pa tong si Boy Dila, ginamit pa yung kanilang simbahan sa pagtatanggol sa sarili. Pero teka lang, Xerox, bakit di ko po yata naririnig yung bungangang dating gigil na gigil sa pagkuda at may mga pagbabanta pang nalalaman? Nakakashock po talaga, Xerox, ang mga unexpected names na dawit pala sa napakabaho at sobrang bulok na anomalya. Kung titingnan mo po sila, mga kagalang-galang at mga mukhang karespe-respeto, yung pala, kasama po sila, Xerox, sa mga kasukasukang anomalya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ha? Akala ko po, Xerox, mga lalaki lang ang sobrang kakapal ng magmumuka at tapang ng apog. Mali ka dyan. Ha? Yung pala, pati yung dalawang babaeng former senator, naghakot din ng tagumpay sa flood control projects. Ha? Sino yan? Ha? Si ano ba yan? Si Grace po at si ano to? Yung maitim? Si Binay? Grabing nakakahiya at sobra pong nakakasuka si Rox. Di na niya binigyan ng dangal yung namayapa niyang mga magulang mismong sumisigaw ng sinungaling kapatid daw ng magnanakaw. Nako sana po si Rox, huwag siyang multuhin ng kanyang nanay at tatay na parehong sobrang bait at nirespeto sa kanilang industriya sa pagiging sikat ng mga artista. Basta ako po si Rox, excited po ako na makitang makukulong ang mga kuyukot na yawa. Parehas lang tayo, Tia Delica. Na ngayon parang mga pinitpit na luya. Well, mabuti nga sa inyo. Dapat lang talaga masampulan ang mga kahambugan at mga kayabangan ninyo. Mga leche, pwek, inam. Librado Ludovico. Blessed morning, madaling araw at 1:28 a.m. Saturday, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct. Do or die na yung mga DD shit. Sabi nga, taya pa to. O, diba? Shirley J. Sir, shoutout. Naku po. Kaya kayong mga sumusunod sa mga puon ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. Mamamatay lang kayo ng maaga. At dapat magkaroon kayo ng sariling isip. Hindi yung nilalagay kayo sa tagilid na buhay. Demonyo yung mga sinusunod ninyo, hindi si Jesus. Tumulad kayo sa aming mga Katoliko, hindi kami pwedeng diktahan kahit sino. Sali kayo, nasali sa mga yan para kwartahan at takutin pag tumiwalag na. Anong klaseng buhay meron kayo? Zombie. Wala yung mga zombie. Blueberry, shout out. People power sa ilang baga. Kung isang matinong leader ang ipapalit sa presidente, count me in. Parehas tayo. Pero, ang panawagan nila, resign BBM, Sara next president, thank you na lang sa kanila. Balik katiwalian na naman ng bansa kung ibabalik ang mga hoodlum sa gobyerno natin. Totoo yan, Bluebelly. Welcome to the club. Kapista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Kayong mga sasama sa rally, mag-isip-isip muna kayo bago ayaw kong maperwisyo ang buhay nyo. Tanong ako. Sino ang pinaka matindi? Okay, sagutin nito mga pena. Sa lahat ng mga leader netong mga kulto na to. Si Manalo, naligtas daw kayo sa dagat-dagatang apoy pag kayo sumanib sa kanya. Ewan ko kung ano naman sinasabi nitong Jesus, JIL neto. Lahat ito may pangalang Jesus Etong iglesia ni Cristo, di Cristo, di Jesus din, Cristo Jesus. Ito naman GIL neto, Jesus is Lord. Mabiling pangalan ng Panginoong Jesus no? Ito namang si Baliw na si Kibulog, Kingdom of Jesus Christ. Tangina kayo. Pero sinisiguro ko mga boss,
Hindi po sila sa langit mapupunta. Mga walang niya ito, totoo. No? Pero sa akin, pinakamatindi sa lahat na may tama sa utak na pinaniwalaan ng tao, ito si Kibulog. Kaya siya raw ay appointed son. Nakapatigil daw niya lindol. Gago talaga. Buti nga hindi lumalabas ngayon yung gago na yan eh. Sa totoo lang. Yung nangyayaring pagbaha, na matinding pagbaha, ganyan. Buti hindi sinasabing, tignan ninyo, kinulong nyo kasi ako, kaya nagagalit ang Diyos na nag-appoint sa akin. Oh, ayan. Hindi lang yan ang aabutin ninyo, mga ganun. Dahil pinarusahan ninyo ang appointed son. Putay na. Palayain nyo ako at papigilin ko ang bagyo. Putang ina, ang kibuloy ka. Elizabeth Iscari ulit, oh. Good evening, Sir Rox. Kaya ganyan ang mga pro-Duterte na yan. Parang wala na silang pag-asa na bumalik sa power. Yun nga. Ang mga yan. Grabe ang mga DDS na yan. At kasama ang politikong mga Duterte. Dapat nang maging alisto siya at maging handa sa plano ng mga ito. Ano raw? Matindi na raw ang paghahanda sa paligid ng marami raw bagwire. Oo, Elizabeth Iscari ulit. Tungkol naman sa gusto nilang people power na DDS na yan, tingin ko naman, hindi yan magiging succeed kasi nga, mas marami pa ding Pinoy ang ayaw dyan sa Duterte. Yun nga, kasi nga, booking na ang kahayupan at pagnanakaw nila sa ating bayan. At sana di ito patulan ng mga taga-INC at yung ibang sektor ng ating lipunan. Totoo, friend. Oh, mission accomplished mga boss. Sandali lang po. Kukunti naman yung comments nyo, di ba? Oo. Siningit ko lang ho itong si Anjo Iliana na ito. Oo. Ang pakisagot niya nga ako, tanong ko. Ito ba nagmamalasakit o nasisiraan ng bait? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.